Abangan na po natin ang mga ma-action balita sa mga ito. Narito ng ating Ronda Reports. Malungkot na balita, sinaksak at binaril pa sa ulo ang isang lalaki sa Parañaque City kagabi. Yan po Ronda Report ni Jay Sabale. Jay, bakit? Igan, nakabalagtas sa tabing daan at halos hindi na makilala ang mukha ni Leo Tantoco na pauwi na sana sa kanilang bahay. Ayon sa investigasyon, nanggaling daw si Tantoco sa isang inuman, dakong alas 9:30 kagabi. Pero nang siya'y pauwi na, sinundan siya ng dalawang lalaki na nakabonet, sinaksak ang biktima sa kaliwang tagiliran at binaril sa noo. Agad naman tumakas sa mga sospek na di pa nakikilala. Patay at iniwang nakahandusay ng mga sospek ang katawan ng biktima sa Santa Cecilia Street, Fatima Compound, Barangay San Antonio, Parañaque City. Ang kabuang ulat ihahatid ko mamaya sa unang balita. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, balita naman tayo mula sa Norway. Iniharap na sa korte ang lalaking responsable umano sa pagpapasabog at pamamaril doon na kumitil sa di bababa sa 73. Batay po sa desisyon ng judge, mananatili sa Bartolina o solitary confinement ang 32 taong gulang na si Anders Behring Breivik sa loob ng 8 linggo. Hindi siya maaaring tumanggap ng sulat at wala ring maaaring dumalaw sa kanya maliban sa kanyang abogado. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung may katulong ang suspect sa magkahiwalay na insidente ng karahasan, pero una na niyang inamin na mag-isa niyang isinagawa ang parehong krimen. Sige, ikaw muna. Ayan. Samantala, inilabas na rin ang isang amateur video kung saan kitang-kita ang mga eksena matapos ang nangyaring pagsabog sa Central Oslo noong nakaraang Biyernes. Isa si Johan Christian Tamberg sa mga unang dumating sa lugar matapos ang pagsabog sa labas ng mga opisina ng gobyerno doon kung saan 7 na agad ang nasawi. Kita sa video ang mga gumabahagi ng mga gusali at ang mga taong sugatan. Ang hindi alam ng mga otoridad sa mga oras na yon, ang pagpapasabog pala isang diversionary tactic o panggulo lang ng suspect. Ito'y para maisagawa niya ang mas malagim na pag-atake sa isang isla kung saan mahigit 80 teenager ang kanyang pinatay sa isang youth camp. Ang latest ngayon, yung siyam na po, binabayan ng pulis ng Norway. 70 mahigit na lang. Hindi na. Kasi may nawawala pa eh. So, pero ang official, mga 70 mahigit. Yung patay. Ang problema rito, ang pinaka-maximum penalty pala sa Norway, sa kanilang justice system, kahit anong krimen ha, makukulong ka lang ng 21 years. Naku. Oh my. Pero, ang mahalagang balita rito, desisyon din ng korte sa Norway kung i-extend ka. Sa pagkakakulong. Kasi napakatahimik naman ang bansa ng Norway. Sabi nga nila, itong pangyayari na ito will change or will have to change kung ano man yung patakaran na meron sila ngayon. Because obviously, hindi sila sanay sa ganyan, di ba? Wala sila mga kaakibat na batas. Oo, bago pa man humarap tong si Breivik dun sa korte. May mga kondisyon pa siya, ha? Oo nga eh. Dapat i-open sa lahat para marinig kung anong sasabihin ko, tsaka dapat naka-uniform ako. Justified. Oo, Ano ba siya? Hindi mo Nagsuot lang siya ng nagsuot lang siya ng uniform ng pulis para nag-disguise. Papanggap. Meron siyang sinusulong na ideals na gusto niyong marinig ng Ayan, no? Kahit ano pa yung ideals. Kamukha ni ano. Sinasabi mo, dumadami na raw yung isang religious organization doon sa bansa nila. No? So, yung parang para pag nakapatay ka ng marami, hero ka. Ganon. Di ba ganon, sabi sa'yo? Yung mga satanismo na yata talaga. No? Samantala, tulad ho ng mga nakaraang State of the Nation address, nagpabonggahan muli sa kanilang mga kasuotan ng mga dumalo sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Kapansin-pansin ang mga kababaihan sa red carpet tulad ni Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na nakasuot ng kanyang trademark terno. Dress to kill naman sina Ormoc Representative Lucy Torres Gomez at Representative ng Cavite na si Lani Mercado, habang simple naman ang asawa ni Congressman Jules Ledesma na si Asunta de Rossi. Matistisoro naman po na terno ang suot ng eleganteng si Helen Gamboa, may bahay ni Senator Tito Soto. At si Jinky Pacquiao, simple at blooming naman ang look. Pero meron ding hindi lang fashion statement ang dala sa red carpet, kundi mismong mga political statement. Scrap EVAT ang mensahe ng panuelo ni Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus. Freedom of Information Bill naman ang tema ng suot ni Bayan Muna Representative Teddy Casino. Habang si Anak Pawis Representative Rafael Mariano, may pulang sash ang barong na may panawagang ipamahagi ang lupain ng Hacienda Luisita. Sina Akbayan Representative Walden Bello at Arlene Bagao naman kabilang sa mga nagpunta sa Pag-asa Islands, Spratlys inspired ang mga suot.
At syempre, hindi rin humawawala ang ilan na ipinagmalaki ang kanilang katutubong kasuotan tulad ng mga tribal leader na mula naman sa Bukidnon. I love it. Oh. Siyempre, kayo din mga kababayan, ganda ng suot nyo kahapon. Siyempre, red. Red na may suspender na Ay, hindi suspender yun. design nga. Design Hindi, yan. katutubong nga, di ba? Ano Parang yan? lumutang talaga kayo, pula. Galing. Ay, pero ang ganda talaga ng Ay, Pinoy ay, kapag ka nakaano, no? Yung Katutubo. national outfit. Kasi kalalakyan naman natin, barong Tagalog. Iba talaga pag barong. Iba yung Ewan ko bango, ba? diba? Ang Oh, pero meron doon yung Yes, asawa ni Deputy Speaker Raul Daza, ang suot niya, alam mo, meron yung kanya nail polish, ay yellow ribbon. Oh. Tapos meron siyang malaki dito. Kaya ba't yung dito mas malaki? Sana nakita ni Pinoy, no? Oh, sabi, ganyan lumalaki Kung yung tuwa. dilaw, ganon. Oo, kukunya dilaw. Meron yung nabigani si Ambassador Oo Thomas. nga eh. Sa, Sabi, I wanna date you. Si yung Vice Governor dati sa Sulu. Yes, yes. Oo, talaga Senator nabigani Loren, siya. ang ganda din ang suot niya, ha? Ay, si Senator Lore, nagulat Kita ako. mo, di ba? Lagi naman maganda yun eh. Blooming, blooming. Blooming. Bago- Marami yung huwag kayong magalit kasi marami doon ang sinuota, original second hand, ha? Oy, si Mga hand-me-down ng mga nanay, inayos lang ho. Si Nire-recycle. Oo, si Pangulong nire-recycle. Pinoy, yung kanya suot na barong. O, ano? Luma. dati na. Ay, Dati dati Paul na. Caplan. Oo, sabi ni Chris. Yung kay diba? Helen Gamboa, 16 years na daw yun. Ang Okay. ganon, oo. Okay na. Galit. Tumatakbo yung galing loob na dapa na. Sama-sama pagbabalita at morning gimmick. Tambay lang dito sa Unang Hirit! Hirit ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangbulakan. Unang hirit, unang. Masarap ang gising tuwing umaga.